solar. Meron po ngayong Senator, mga bagong technologies on top of the use of solar power. We can introduce one that is called smart solar technologies. Ilalagyan po na sensor yung lupa. So pag napansin po na sensor, nakulong na sa tubig, isang area po ng tubig, automatically trigger po ng yung water flow to that area. Or another area po na po sa nitrogen. Automatic, kakulang po ng liquid fertilizer injected into the solar irrigation pump para i-provide po, hindi lang patubig, kundi po yung those technologies are already existing. So, for the farmer, hindi na po siya masyadong matihila. Kasi right now kasi, sa gitna ng araw, lulusong po yung farmer sa bukid na pakainin. But if we can use all of these new technologies to improve the working conditions of the farmer, makakatulong po sa mga kalenas ng investors. And then yung excess of electricity, pwede rin magamit ng farmer sa kanilang house needs sa gabi. Again, kung may sobra pa, pwede pong i-connect yung kuryente sa electricity grid. So to sell the excess electricity to our national grid. So all throughout, alam ko pong pakilala niya yung next. Senator. Yeah. Just also sa Senator, at to me, very critical talaga itong sa agriculture. Dapat, pag gumawa tayo ng patakaran, unang-unang titignan natin yung kapakanan po ng magsasaka. Kasi, siyempre lahat tayo, ating layunin po ay food security. Lahat gusto natin sa pagkain, mura, and even the SWS said, this recent survey, the electorate in 80% of the electorate will vote for those candidates that promote food security as a prime mode of protected. But food security does not just happen. The farmer has to grow that food. Di po ba? So as long as malagaan natin ng farmer, yung sinasabi na Senator, yung mga tubig, yung mga tulong sa inputs, all that, the farmer will provide us with the necessary reward. So, alam po, sa mindset na unahin po natin ang kapakanan po natin ng magsasaka. Thank you. Alright. Okay, so narinig ninyo yung isang mungkahi ni Senator Lacson. Ang importante para mapabawas yung gastusin natin sa kuryente sa magsasaka, solar. Tanong, dapat ba natin asahan kay Senator Lacson na kapag siya ay muling nanalo at taluklok, pabantayan niya ang solar budget para sa mga magsasaka? Yes or no? Yes! Lalakas na sa ninyo para hindi makalimutan ng staff ni Senator Lacson? Yes or no? Yes! Alright, maliban sa solar kasi doon, ano bang problema sa patubig ng mga magsasaka dito sa Pangasinan? Siguro additional impounding, no? Impounding ng tubig para makolekta yung water. Siguro kailangan natin ng additional budget yan sa Department of Agriculture na tulungan kami ni Senator para at least may bigay sa ating mga upland area na pwedeng mag-ipon ng tubig. Parang catch basin, para sagana sa ulan, impound mo yung tubig para sa panahon naman ng tag-init, nakulang naman yung tubig, may mapagkukunan ka ng tubig. Tama, kung budget yung pag-uusapan at budget yung maging solusyon, alam niyo naman, di ba, ako yung pinaka-palabantay. Pagka mayroong budget deliberation, ako yung laging nagbubusisi at naghahanap kung saan pwede mailipat yung pondong alam natin hindi man magagamit na maayos o kaya mali yung paggamit na inilipat natin sa dapat pagkukulang ng sapat na pondo. Alright. Okay. Pinag-usapan natin ang taripa, pinag-usapan natin ang solar, pinag-usapan natin bahagi ang irigasyon, pag-usapan natin ang agricultural smuggling. Sino ang mga magsasaka rito? Pakita sa kamay. Ayun, halos majority ay mga magsasaka. Si Leonie Montemayor ay dating sekretaryo ng Department of Agriculture. Secretary, ano bang dapat pang malaman ni Senator Lacson at ang mga susunod na mga senador pagdating sa agricultural smuggling at anong epekto nito sa mga magsasaka at anong dapat gawin? Meron po tayong bagong batas, Anti-Agricultural Economic Sabotage. Pinasa po ito noong September lang last year. Pabigat po yung mga penalties dito. Lagi piso net, tapos pumulahin po yung nagkasala,
by 5 times the value of the affected product. It's now a matter of proper implementation. Sana po, with your capacity leader as senator, oversight capacity, tutukan po natin ito, yung maayos po na pagpapatupad itong bagong batas. The law is there. The president and departments are given more powers. It's a question of really making sure through the congressional oversight na ipatutupad po ito. In addition, Senator, especially now with this issue of President Trump, nagpataw po siya ng mabibigyan po ng taripa. No? Of course, in the Philippines, a little bit lower, 17% compared to sa 6%. Thailand, I think, is 30-something%. So, apektado po yung ating agricultural products din. But it's not only agriculture, even our steel industry, affected po yan, and so on. So, itong mga bansa po na they will find themselves at a disadvantage sa Philippines kasi mas mura pa rin ating product versus lower tariff. Maghahanap po sila ng lugar, tatapon po nila yung kadalang produkto na hindi makapasok sa US. So, it's not just smuggling, example of say tobacco, cigarette products, may an issue. It's the dumping of food products from China. It also be steel products. Hanap po sila ng outlet. Masasakan po masyado tayo kung hindi po tayo mag-handa ng proper response sa kaling mangyari po ito. There. Tamaan nyo mismo sa ulo yung pako, Dolly. Kasi noong December 2021, nagkaroon kami ng Committee of the Whole. Nandun si Kasentong, isa sa mga resource persons namin. Napag-alaman namin doon, alam nyo yung number 1 na kaaway, nakalaban na magsasaka, technical smuggling, agriculture smuggling. Ang nawawala sa atin na dapat revenues, taon-taon, nasa mga 7.6 billion pesos. Ano pa lang yan? Agrikultura, fresh na food, yung mga frozen food. Alam nyo yung nawawala sa atin dahil sa smuggling. 1.058 billion. Ganyan kalaki. Kaya ang number 1 na kaaway ng mga magsasaka talaga, pati mga mangisda, yung technical smuggling o yung misdeclaration. So tama yun, oversight. Kaya yun, part ng oversight namin, nagkukontak kami ng mga Senate inquiry. At doon, napapalutang natin yung mga issues na dapat bang bisitahin natin uli yung batas o yung implementasyon lang dapat natin tingnan. Sa inyong kaalaman, ako yung, nung naipasa yung rice tariffication law, ako yung unang-unang nakapag-file, parang test case. Alam din ni Kasentong, niyaya ko sana, dapat dalawa kaming complainants doon. Pero siyempre, sabi ni Kasentong, medyo malalaking tao yung mga kalaban natin, baka pwede ikaw na lang muna sila doon. Kaya kung nasa sandigan ngayon, hindi ko na discuss yung detalye, kasi baka ma-subjudice tayo kasi nasa korte. Ang huli ko lang na monitor, nag-file ng demurrer to evidence, meaning sinasabi ng aking inakusahan na hindi supisyente yung ebidensya, kaya dapat outright i-dismiss yung kaso. Sa kabutihan pala, dininay ng Sandigan Bayan. So tuloy yung kaso. Kaya lang, hindi na agri-smuggling kalyoni, dinowngrade sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na violation. Ang agri-smuggling kasi malinaw. Kapag umabot ng 10 milyon ang halaga ng bigas na in-smuggle, capital punishment, walang piyansa at ang parusa habang buhay. Kaya kung natuloy sana yung aking pinay, meron sana masasampulan na yung batas. Kasi pag nagkokokos kami, si Senator Pilar, laging naninita. Sabi niya, yung pinasa ko nga batas, hanggang ngayon wala pang nagkakaso. Lagi ko siya kinokorek. Correction, madam. Ako nakapag-file na ng, at malaking tao pa yung aking pinala ng kaso. Hindi basta Pilipino, hindi ordinary Pilipino. Alright, palapakan natin Senator Bing Lacson. Lola, ilang taon na po kayo? 85. 85 si Lola, palapakan natin si Lola. Bata niyo sa pag-aaral. Yung average ng mga magsasaka ngayon ay 29 years old. Kahit anumang planuhin ni Senator Bing Lacson at ang mga kasama, kung kukunti na lang ang kabataan ang may interest sa pagsasaka, sa agrikultura, may problema tayo. Yan din ba ang realidad dito sa Pangasinan? Kasi ito, anong may mumungkahi mo at anong may tatanong mo ninyo kay Senator Bing Lacson para muling mabuksan uli ang interest ng mga kabataan sa agrikultura? Yeah, sa other countries kasi nakita ko yung mga kabataan nagtatanim pero modern type of planting. Siguro yun ang technology na kailangan natin na ibigay sa ating mga magsasaka.